Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong video posted by Super DM Makata ng Bayan. Title sa kanyang video vlog, Amy, pinagre-resign si Marcos bago lumala ang gulo. Okay, pakinggan natin ito, pahayag ni Direk Darrell Yap na kilala nating napakalapit kay Senator Amy. Ano ba ang saloobin ng Super Ate tungkol sa kanyang kapatid? Pakinggan natin. Presidency ng kapatid niya is, yeah, sabi nga niya hindi ko gustong matapos to para makita yung kapatid kong nakikipag-ayos sa akin at magsalita ako ng sabi ko sa'yo, diba? Tama ako, diba? Ganon. Hindi daw yun. Kasi habang nagdadaan ng mga bawat araw, lalong nababawasan yung katiting na lang na buti na nakikita ng tao sa kanila. So, para hindi na tuluyan pang masunog ang lahat. Parang gano'n ang niya. Hindi ko... Para salvage whatever. Well, Joey knows. Alam mo naman, Joey, na 2020, nung mga katarantaduhan pa lang na PI, yung mga akap na yan, yung mga puro ayuda, nasusuka na siya. Hindi yun ang pinangarap niya. Etong sinabi ko mabait si D, hindi ko sinasabing mabait siya para tanggapin nyo. Hindi ko rin tanggap. Sinasabi ko lang na mabait, kaya yan magsisimula yung pangongontrol. Kaya wala rin diferensya. Yun ang point ko. Hindi ko naman sinabi, mabait yan, pinagtatanggol ko. Hindi. Sinabi ko mabait, kaya magagamit. Yun yung point ko. Saan na yung sinasabi mo? Ayun na nga ang sinasabi ko, na yung ayuda sa kayang akap-akap na yan, in fairness kay Amy, isa siya sa mga unang pumalad dyan. Yeah. In fairness sa'yo, Manang, nakakalungkot, no, na gusto na ni Amy matapos yung termino ng kapatid niya. Oo. Alam mo yun? Akala ko parang i-win niya na matapos yung term ng kapatid niya. Ay, no. Sa ating tatlo, sa tingin nyo matatapos niya? I want this presidency to end. So parang, ang iniisip ko bilang kapatid, hindi ba baka parang, alam mo yun, yung kung meron siyang effort na gagawin, baka yung effort towards keeping his brother to stay. At least, What's the use? Hindi siya pinapakinggan. Hindi siya pinapapunta sa mga gathering every Sunday. Simula nung umupo yung mga yan, every Sunday wala naman siya eh. Hindi siya pinakikinggan. Imagine, lahat ng KB niya na tinrain niya simula 70s hanggang ngayon, lahat na kay Bongbong na, lahat iniwan na siya. No? Because they see power doon kay Bongbong. Di ba nga, from the very beginning of this presidency, they're always saying na si Amy super kontra, umpisa pa lang, lahat na kinontra mula sa paglalagay ng mga, yung mga sites, EDCA sites, mula dyan, umpisa yun ng presidency niya eh, na ayaw ni Amy eh. Ba't ilalagay yan dun sa Ilocos? Ba't ilalagay yan sa Palawan? Ba't ilalagay yan sa, so ako, alam ko sa tono niya, hindi ko naman siya tinatanong na gusto mo matapos na itong presidency ni Bongbong. Ang corny naman nun. Pero sa pagsasalita niya, Diyos ko, ano na naman kabalbalan ito, Panginoon. Mga ganyan, pag may narinig na naman sana. Ang huli kong reaction niya natawa ako nung sinabi ni Bongbong na ano ba namang nangyayari sa gobyerno natin, bakit tayo nagkaganito? Ang reaction talaga ni Amy, oh my God! Is he really saying these things? Oh my God, Marcos ba talaga yan? Yan parang hindi siya yan. May ganun. Tapos may tiri-tiri ay pa. Alam mo, feeling ko si Daryl lang ang direct mo. Oh my God, no. Oh my God, no. Pero feeling ko ang big director ang nag-direct mo. Yeah. Most likely. Kasi pilet, halatang peke, hindi umabot ng million views. So kakamping talaga. Pasok sa standard nila. Oo. Hindi umabot ng million views. Hindi. So mas blockbuster pala talaga sa kanila si Juliana. Oo naman. Yung pag-iyak ni Bongbong walang 1 million, nasa 864 the last time I saw it. Alam mo, kung relevant kang Pilipino, dapat walang 24 hours 1M ka. I'm in this industry, nandito ako sa landscape na to, nandito ako sa blueprint na to. Gusto ko nang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi
rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, maka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, ang impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa, inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi ang apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming linalabas na polisiya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama. Kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, talagang masasabon kami ng bonggang-bongga. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang Sayang. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit. Yan. Sayang talaga ang pagkakataon na ibinigay ng taong bayan sa kanila. So, salamat, Super Ate Manang Aimee. Boses ka talaga ng taong bayan. Salamat sa iyong suporta sa mga Duterte. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Naanami diri sa among area, so mag-spray mi sa among kape. So, karon mo na ng itsura sa among kape nga upat na kabulan karong adlaw. So spray lang kay dili sa mi mag-abono kay upat naman siya kabulan. Mao ni ang nauna namo nga tanom nga kape. So ang among tanom nga kape 1,000 na ni. So salamat gid sa ug karon gawa sa pag-spray namo sa among kape. So nag-abono pud mi sa among lakatan, putas. Para dito yan. So pagatabunan para gyud nga masuyop ang among saging lakatan. Kining among lakatan 240 ni. So karon kaluoy sa Ginoo namo nga dagid ang among mga lakatan. Padayon mi ani sa pag-abono
putas. O karon salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagasuporta sa among pagpananom sa kape ug sa lakatan. Salamat sa inyo hinaot nga magpadayon ni nga tabang aron mawas mi sa kalisod.